morning. So, May 1 na yun, yung sports fest natin. At bago po ako mag-preach sa Leviticus chapter 23, nais po muna nating i-welcome or welcome back, no? Kay Ate Tess Rabal. Ate Tess, pakitayo. Nandiyan po si Ate Tess. Yan po, siya ay kapitbahay ni Donald Trump. At syempre, kasama niya po si Ate Minette. Ate Minette, pakitayo. Asan si Ate Minette? Ayun, dito po siya. Ate Minette. And also, welcome back, Brother Chance Ugali. Si Brother Chance. Binatang-binata na talaga. So, salamat po sa inyong lahat sa inyong pagdalo sa ating gawain ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Kung kaya't kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo sa oras na ito, gabayan mo po kami sa aming pag-aaralan. Bigyan kami ng kaliwanagan at hindi kalituhan. Bigyan mo kami ng kakayahang unawain ang iyong mga salita. At amin po itong maisagawa o maisakatuparan. Maraming salamat o Diyos sa napakagandang pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa akin upang maging tagapaghayag ng iyong mabuting balita, ng iyong mga instructions. At salamat sa aking mga kapatiran na matyagang dumadalo sa aming pong panambahan. Sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri, ang pagsamba at ang pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. So tayo po ngayon ay nasa Leviticus chapter 23. Lapit na tayo matapos. Hanggang 27 yan. At nasa ikalawang bahagi po tayo ng Leviticus 23. At sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, tatalakayin po natin ang tinatawag ng marami na sacred calendar. Ito po ay kalendaryo ng Diyos, kaya siya natawag na sacred, banal. At ito po ay nagsisynchronize doon sa the greatest story that was ever told. And that story is the story of redemption. Sabi po sa Leviticus chapter 23, the Lord, or si Yud-Heh, Vav-Heh, or tawagin po ng iba ay si Yahweh. The Lord spoke to Moses saying, "Speak to the people of Israel, the chosen people of God, the chosen nation of God, and say to them, these are the appointed feasts of the Lord that you shall proclaim as holy convocation." Ibig sabihin po, ito ay isang magiging banal na pagtitipon ang kanyang bayan sa itinakdang petsa ng Diyos, sa itinakdang calendar ng Diyos. At ang sabi po ng Diyos, they are my appointed feast. Sa Tagalog, piyesta ito ng Diyos. Hindi piyesta ito ng tao. Hindi ito piyesta ng mga Israelita. Hindi ito piyesta ng mga mananampalataya. Ito ay piyestang itinakda ng Diyos. At ito ay meron pong napakahalagang kahulugan. Ito po ay meron napakahalagang mensahe na nais iparating ang Diyos sa bayang Israel at sa lahat ng kanyang pinili. Kaya binigyan ito ng emphasis ng Diyos na ang sabi niya, they, meaning the appointed feast, na tatalakayin po natin one at a time. 7 lahat sila. At ang sabi ng Diyos, they are my appointed feast. Meaning to say, itong feast na ito ay hindi random. Yung feast na ito ay itinakda. Mayroong
nakatakdang panahon para dito. At kailangan ay magtipon sila upang ito ay ipagdiwang. This is not something optional. This is a commandment. Hindi po ito pagpapasyahan ng tao kung gagawin niya o hindi. Ito po ay utos ng Diyos na dapat sundin. Meron pong 7 feast ang Lord para po sa kaalaman ng lahat. Ang tawag po ng mga Hudyo diyan ay Moadim, na ang ibig sabihin ay appointed times. At nahahati po ito sa dalawa. Ito ay yung spring Moedim, diba? Meron po silang spring, summer, or fall. During spring, ito po yung kanilang pinagdiriwang. Nakatatapos lang nating pagdiwang. Yung Passover, na sa wikang Hudyo ay Pesach. Pangalawa is the unleavened bread, the feast of unleavened bread or Hag Hamasot. Pangatlo po is first fruits or Reshit Katsir. Yung tatlo pong yan ay natapos na natin, ay isagawa na natin, na memorialize na natin, na commemorate na natin. At ang susunod ay yung pong Feast of Weeks or in Hebrew it's Shavuot. Malapit na po yan. That's under the spring Moedim, during springtime. During fall, ito naman po yung panglima, which is the trumpets or Yom Teruah. Ang pang-anim is the Yom Kippur or yung atonement. And lastly, yung pong tabernacles, the Feast of Tabernacles or Sukkot kung tawagin. Na meron din pong extra biblical observances, but they are not part of the 7 feasts. Ngunit ito po ay pinagdiriwang nila at inatinan po ito ni Jesus Christ. Bagamat hindi ito directly iniutos ng Diyos, pero isinasagawa nila. So kaya wala ho tayong nakikitang masama kung ito ay ating ding ipagdiwang. Dahil mismong ang Panginoong Hesus, mismong sila Paul, yung mga apostles, yung mga disciples, dinaluhan po nila itong Purim and Hanukkah. Kailan lang pinagdiwang ng mga Hudyo yung Passover, unleavened bread, first fruits, at saka yung Purim. Yung Purim po, yan yung panahon ni Esther, ni Mordecai, ni Haman, na kung saan gustong annihilate, patayin lahat ng Hudyo. At ang nais pong pumatay sa kanilang lahat, lumipol sa kanilang lahat, ay yung Persia, na tinatawag nating Iran ngayon. Which is yan din hanggang ngayon ang gustong gawin ng Iran, to totally annihilate the nation of Israel. Pero during that time po, hindi nagtagumpay ang mga Iranians or Persian noon. At yun po yung ino-observe nila, yung kung paano diniliver ng Diyos ang Israel mula sa kamay ni Haman, na isang Persian, na isang Iranian. Yun po yung Purim. Yung Hanukkah, yun po yung isang pamilya na mga Maccabeans ang nagrebelde laban sa mananakop sa kanila at sila ay nagtagumpay. Kaya nagkaroon sila ng Festival of Lights. Yun po yung Hanukkah. Now, ang isa pong mapapansin natin dito, balikan ko lang yung unang verse. Sabi ng Diyos kay Moses, "Speak to the people of Israel and say to them,
These are the appointed feasts of the Lord that you shall proclaim as holy convocation. They are my appointed feasts. Ang mapapansin po natin, sa sumunod na verse, ay hindi sinimulan ng Diyos yung unang feast. Hindi ho agad Passover ang kanyang tinalakay. Kundi ang tinalakay ng Diyos ay Sabbath. So bago pa niya ibinigay yung pagkakasunod-sunod ng feast na kailangan nilang i-celebrate, ang kanyang introduction is about Sabbath. Sabi po doon sa verse 3, 6 days shall work be done. But on the 7th day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work. It is a Sabbath to the Lord in all your dwelling places. Which means, kahit saan kayo mapadpad, kahit saan kayo tumira, kahit nasaan kayong lupalot sa mundong ito, i-observe nyo ang Sabbath. It is a sacred or solemn rest. It is a Sabbath to the Lord. Now, sa scriptures po, in Genesis, mapapansin natin, dun sa creation account, walang pinangalanang araw ang Diyos, kundi ang Sabbath. Ang unang araw sa kalendaryo ng mga Hudyo ay Linggo. Tapos Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabat. Ang unang araw ay tinawag ng Diyos, hindi Linggo. Tinawag niya itong first day. Ang pangalawang araw ay hindi na tinawag na Lunes. Tinawag niya itong second day. And then third day, fourth day, fifth day, sixth day. And on the seventh day, he called it Sabbath. And among the 7 days of the week, ang binless ni Lord doon ay ang 7th day. Mapapansin nyo rin po, pag binasa nyo yung account ng creation, on the second day, hindi binanggit ng Diyos doon sa scriptures na good. Basahin niyo po ulit ang Bible niyo. On the first day of His creation, God, nung matapos niya makreate yung mga i-create niya on the first day, tinawag niyang good. But on the second day, hindi niya tinawag na good ang second day. Pero ang third day, tinawag niyang good, yung fourth day, yung fifth day, and sixth day. And among the 7 days, yung ikapito lang ang may pangalan, at yun lang ang specifically and explicitly binless ni Lord. Sundan niyo po ako dahil lahat ito may kaugnayan doon sa tatalakayin natin ngayon. At makikita ho natin na ito palang ipinag-utos ng Diyos na magpahinga kayo on the 7th day, ay may kaugnayan sa ating pananalapi. May kaugnayan pala ito sa pera. May kaugnayan pala ito sa money. Na hindi ho natin na i-connecta. Pero in the teachings of the Torah, magkaugnay po yung rest day
sa kanilang economy. May kaugnay po pala yung rest day, yung 7th day, sa blessing sa buong isang linggo. Because the only day in the week na binless ni Lord at tinawag niyang kanyang rest day yon ay ang Sabat. At ipinag-utos niya na ito ay i-observe. Hindi po ito optional. Ito ay utos. At pag-utos ng Diyos, dapat sundin. Stay with me. Okay? Please stay with me. In Leviticus chapter 20, nadaanan na ho natin ito, it says, 6 days you shall labor. 6 na araw, pwede kang magtrabaho. At kapag mo tayo nagtatrabaho, we are not only talking about mga household chores. Hindi lang ho yung mga gawaing bahay. Pag sinabi nating nagtatrabaho, doon ho tayo sinuswelduhan. Doon ho tayo kumikita ng pera. Tama? Pag sinabing nagtatrabaho, doon tayo nagninegosyo. Doon tayo kumikita ng pera. Kaya yung rest day ay may kaugnayan sa pananalapi. Kaya kung susundin natin yung utos ng Diyos na magpahinga on the 7th day, ibe-bless niya yung work na pinagkakakitaan natin. Yung pinagmumulan ng source of income natin, ibe-bless niya yun. Kaya po, yung blessing sa buong isang linggo, sa 6 na araw, ay nakaugnay or nakakabit doon sa 7th day. Kaya may kinalaman ang Sabat o yung rest day doon sa work na kung saan doon nagmumula ang ating pinagkakakitaan. Kaya kapag hindi natin sinunod yon, apektado yung pinagmumulan ng ating kabuhayan. Okay? Are you with me? So sabi niyan, on it you shall not do any work. You, ikaw mismo, or your son, or your daughter. Sa madaling salita, yung buong pamilya. Your male servant, pati kasambahay, or your female servant, or your livestock, pati yung hayop. Hindi pwedeng ikaw ay hindi magtatrabaho, pero yung hayop mo, ipaparent mo para magtrabaho, para kumita ka rin. Hindi pwede yun. Pati yung hayop, kailangang magpahinga. At sa katuruan ng Biblia, pati lupa ay kailangang magpahinga. So the idea of rest is from the Lord. It's not from man. Hindi po ito opinyon or filosofiya ng tao. It came from God Himself. And He commanded it to be observed. Or, baka sabihin natin, hindi naman ako Hudyo eh. Pilipino naman ako, so pwede ako. Hindi o, kasi sabi ko sa dulo, or the sojourner who is within your gates. Meaning yung mga kahit yung mga naglalakbay lang, mga mangangalakal na napadaan sa inyo, na nagbi-business doon, inabot sila ng Sabat doon, hindi sila pwedeng mag-engage sa business. Tigil lahat sa madalit salita. Pahinga lahat, pati yung mga mangangalakal na nakikipag-trade sa inyo. Siguro magtataka kayo kung papaanong nabuhay ng 40 years
ang mga Israelita sa wilderness? 40 years na nandun sila sa wilderness. Hindi sila nagtatanim doon. Wala silang tataniman. Paano sila nabuhay doon? Paano sila nagkamal ng mga ari-arian? Paano sila nagkaroon ng kabuhayan doon? Well, syempre po, hindi lang naman sila ang tao sa panahon na yon. May mga iba't ibang bayan. At nakarating sa kanila, may 3 milyong tao doon. Puntahan natin, magbenta tayo ng baka, magbenta tayo ng kambing, magdala tayo ng gold, magdala tayo ng damit, magdala tayo ng lahat ng pangangailangan ng 3 milyon na yon. Kaya tingnan niyo po, sa negosyo ngayon, di ba? Nakakita na ba kayo ng nagtayo si Henry C. ng SM doon sa Sierra Madre Mountains? Bakit to? Walang tao doon. Mga ibon, ahas, bayawak ang nandun. Hindi bibili ng damit yun. Saan dinadala? Dinadala kung nasaan ang maraming tao. Kaya yung pong mga Hudyo, andun sila. Saan naman sila kumuha ng pambili? Natatandaan nyo nung galing sila ng Egypt? Anong bitbit nila? May dala silang mga ginto, may dala silang pilak. Kayamanan ng Egypt, bitbit nila. O sabi nung kabilang bayan, puntaan natin, maraming pera yun. At, kaya sabi ng Diyos, pati yung mga mangangalakal dyan sa inyo, stop working on the day of Sabbath. Ano ang reason ng Diyos dyan? Here is the rationale. For in 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the 7th day. So mismo ang Diyos nag-rest. Now take note, hindi po sinabi diyan, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and stopped on the 7th day. Ang sinabi po diyan, and rested on the 7th day. Which means, yung kanyang creation ay complete na. Patatakbuhin na lang. Kaya hindi po sinabi diyan, nag-stop siya. Nag-rest. Tingnan niyo po ito. Therefore, the Lord, what? The Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Na mga kapatid, Sabbath is not just about spirituality. It is also financial strategy. Taas ang kamay ng lahat ng gustong yumaman. Yung mayaman na gusto pang mas yumaman. Meron pang 2 kamay, may kasama pang paa. Ha? Kasama ho ako doon. Kasi alam mo, pag marami kang pera, at mabuti ang puso mo, at naka-align ka sa Diyos, marami kang matutulungan. Kung wala kang pera, limitado. Yeah, of course, hindi ka makakatulong. Makakatulong ka pa rin. Pero mas makakatulong ka kung saan damakmak ang pera mo sa bulsa. Di ba? Tanong ko po sa inyo, gusto ba ng Diyos mahirap kayo? Now, please don't get me wrong. I am not here to preach prosperity gospel. That's not my point. But I want us to connect kung ano ang mga ibig sabihin nito. Kanina po nag-devotion ako doon sa mga workers and I shared with them some of what I am sharing now.
I'll be honest with you, and I will be straightforward. For the past, I don't know, months or weeks, or not months, but years, kung hindi niyo po alam, ang church ay nag-ooperate on negative. Lagi ho tayong deficit sa operation natin. So I thought about it, and sabi ko, saan ba manggagaling ang pera? Hindi naman yan lalaglag sa kisame. Sa kamay namin manggagaling yan at ibagkakaloob. Sa madalit salita, hindi lahat sa church nagbibigay. Now, hindi dahil ayaw nila. Kilala ko na po ang simbahang ito. 30 taong mahigit na ako dito. Hindi madamot ang tao dito. Generous ang mga tao dito pagdating sa pagbibigay. So kung generous sila, bakit ganon? Nag-ooperate kami on negative. There must be something wrong. Bakit hindi dumadaloy ang biyaya ng Diyos in terms of finances? Pero nakakasurvive tayo. Nababayaran ng kuryente, ang tubig, ang internet, ang allowances ng mga workers. Nag-ooperate po tayo. But negative. Deficit. Kung saan natin kinukuha, hindi ko alam. Kasi dumadating lang ho kasi sa akin report. Doon ko kasi nakikita. So maaari po na meron tayong hindi ginagawa individually na dapat ginagawa natin. At meron din po tayong ginagawa na hindi dapat nating ginagawa. At ito ang punto ng ating pong pag-aaral sa umagang ito. Stay with me, and I will tell you not really the secret, but the principle. The principle. At ang principle na ito ay prinsipyong pinaiiral ng mga Hudyo base sa Torah. And for all you know, mga kapatid, I think about 90% of billionaires all over the world ay mga Hudyo. And yet, napakaliit na bansa, 7.5 or 10 million lang ang population nila. And look at Israel today. The billionaires and the wealthiest people on planet Earth, 90% ay Jews. Why? Dahil chosen people sila? Dahil chosen nation sila? Maybe. But the real key, they live by the principle of the Torah. And that is what we will be talking about. Learning the principle of the Bible in terms of money. And it is related to Sabbath. Meron po silang tinatawag na 777 biblical principle. Bakit 27? Kasi ang 7 po ay hindi lang siya number ng Diyos. Ang 7 po ay in the eyes of God and in the tradition of the Jews, number 7 is a number of completion. Kaya po, makita nyo, saan nila kinuha yon? Nung kinreate ng Diyos ang mundo. On the first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, Sabbath. And God rested, meaning He completed everything. Wala na siyang i-create. He created everything. So it's a number of completion. Kaya yun yung kanilang basis po. So the first 7
doon sa 777 biblical principle is the cycle of work and rest. So number 1, or letter A, work in cycles of 6 and 1. How many of us are working in cycles of 6 and 1? Which means we work for 6 days and we rest on the 7th day. Yung pong 6 days must be focused on intentional effort. Lahat ng the best mo, gagawin mo during that 6 days of working. And then 1 day of complete sacred rest. Alam nyo, hindi lang tao o hindi lang Diyos ang nag-rest. Pinagre-rest din ng Diyos ang tao, ang hayop, ang lupa. Agricultural country sila. Doon nagmumula lahat ng kanilang kabuhayan sa lupa. Halaman, hayop, at iba pang mga kalakal at negosyo nila, lahat nakadepende sa lupa. And yet, sabi ng Lord, pagpahingahin ang lupa. Pagpahingahin ang pinagmumulan ng inyong kabuhayan. At ikaw na nagtatrabaho para makakuha dun sa pinagmumulan ng kabuhayan, magpahinga ka rin. At yung tool na ginagamit mo para makakuha ka ng kabuhayan doon, pagpahingahin mo rin. Now, do you think that is not important to the Lord? Do you think it does not carry any blessing kapag sinunod mo? Well, in fact, it came directly from God. And it is a commandment. Letter B. When you work 7 days without stopping, something happens to your mind. Kapag nagtrabaho ka, Lunes hanggang Linggo at wala kang pahinga, ito ang nangyayari. Hindi mo lang namamalayan ito, but you lose perspective. Number 2, you start making desperate decisions. Number 3, you say yes to bad deals because you are exhausted. Number 4, lahat tayo guilty dito. You spend money on things you do not need. Because you are trying to comfort yourself from the burnout. Napadaan. Naku, 50% discount sale kahit hindi kailangan bibili. Ano pa po? You cannot see opportunities clearly because your mind is clouded with fatigue. Wala nang pahinay. Takbo ng takbo kung paano magkakapera. Sabi ng Diyos, rest. Kung masama yung mag-rest, hindi ipag-uutos ng Diyos yon. Kung kasalanan ang mag-rest, hindi iuutos ng Diyos yon. Kung walang kakabit na pagpapala yon, hindi ipag-uutos ng Diyos yon. Kung makasasama para sa iyo yan, hindi iuutos ng Diyos yan. Kaya niya iniuutos yan dahil makabubuti sa iyo yan. Makabubuti sa pamilya mo yan. Makabubuti sa kabuhayan mo yan. Makabubuti sa kinabukasan mo yan. Makabubuti sa pamilya mo yan. Makabubuti sa iyong mga anak yan. Walang idudulot na masama ang pagsunod sa utos ng Diyos na magpahinga. Are you listening? Now,
Kasama po dun sa verse 7, rest, you step back, review your finances, think about your direction, reconnect with what matters. Alam niyo po, lagi nating sinasabi, nagtatrabaho tayo para sa pamilya. Tama? Wala naman pong masama doon. Pero dahil sa sobrang pagtatrabaho natin, dahil masipag tayo, yung pamilyang mismong dahilan kaya tayo nagtatrabaho, ay nagdi-disconnect naman tayo. Reconnect with what matters most. Ano ba mas mahalaga sa iyo? Yung pera o yung pamilya? Well, kaya nga ako nagtatrabaho kasi para sa pamilya. Pero kung dahil sa iyong pagtatrabaho, nadi-disconnect ka sa pamilya, then nadidipit ang purpose na mas mahalaga ang pamilya sa iyo. Kaya ang sabi ni Lord, rest. Because that's the time to connect with your children, with your parents, with your loved ones. That's the time to connect with them. Stay in the house. Be with your children, with your grandchildren, with your spouse, with your parents. That's the time to connect. Ilan na ho ang pagkakataong sinabi natin, Mama, Papa, pasensya ka lang, hindi ako makaka-attend sa birthday mo. Meron akong i-close na deal ngayon. Padala na lang kita ng pera. Ako nasagot sa handa mo. Pero yung presence mo, wala doon. Anak, pasensya ka na, hindi ako makadadalo sa graduation mo. Kasi kailangan kong magtrabaho. Wala akong pambayad sa eskwela mo. The secret is not in how hard you work. The secret is when you stop. Para siyang oxymoron. Parang salungat, no? Dahil ang concept natin, pag tumigil ka, walang kita. Kaya kailangan kumayod ka ng kumayod, ng kumayod, ng kumayod. Overtime dito, overtime doon. Hanggang mamuti na ang mata mo. But it's not hard work. Iba ang prinsipyo ng Diyos, iba ang prinsipyo ng mundo. Tigilan niyo po yung pakikinig doon sa mga self-help principle. Makinig kayo sa itinuturo ng Torah. Makinig kayo sa itinuturo ng Biblia dahil yan ang mas tama. Hindi yan galing sa filosofiya ng tao. Yan ay galing sa kaisipan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa sa pamamagitan lang ng salita. Sino ang pagtitiwalaan natin? Ang mga merong PhD sa UP Diliman about economics o ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa sa pamamagitan lang ng kanyang salita? Sino ang pakikinggan natin? Yung mundong nagsasabing kumayod ka ng kumayod para ikaw ay kumita? O ang Diyos na nagsasabing, magtrabaho ka ng 6 na araw, pero 1 araw ipahinga mo? So rest every 7th day so your mind is sharp, your decisions are wise, and your work is focused rather than frantic. That's the first
7 sa 777 biblical principle. Number 2, the second 7. Ito po yung tinatawag nilang Shemitah cycle. In Deuteronomy chapter 15, verses 1 and 2, sabi po dyan, at the end of every 7 years, you shall grant a release. Kita niyo po, 7 ulit. Number of completion, the number of God. At the end of every 7 years, you shall grant a release. And this is the manner of the release. Every creditor shall release what he has lent to his neighbor. Wow! Yung pinautang mo, hindi ka na nababayaran 7 taon, release mo na yan. Huwag ka nang umasang babayaran ka pa. Sino dito ang merong singilin na 7 taon na hindi pa kayo binabayaran? Anong utos ng Diyos sa kanila? Release. Give it as a gift. Marami ko kayo matututunan. Actually, every Sunday po yan ang magiging devotion ko. Kaya yung devotion ko po doon sa mga workers every Sunday ay pinamagatang kong usapang pera. Yayaman ka. Kaya kung gusto nyo umaten, marami kayong matututunang prinsipyo. No? Marami ko kayong matutunang prinsipyo. Bigyan ko kayo ng hype, ng konting advertisement. Nung tinaaral ko po itong Torah, ang isang nakita ko po, yung sanctuary ni Lord. Yung sanctuary ni Lord, sa yung tabernacle, at saka yung templo. Tahanan ng Diyos, kumbaga, di ba? Mapapansin niyo po doon, lahat ng ipinasok na gamit doon, lahat ng ipinasok na gamit, may purpose. May purpose. At tumutugma sa purpose ng templo dapat. Now listen, ang bahay niyo po ay small sanctuary. Sa harapan ng Diyos, ang loob ng tahanan niyo ay banal. That is your small sanctuary for your family. Kaya, pag-uusapan nun natin dyan, ano dapat ang nakasabit sa pader mo? You will learn that from the biblical Torah. At ituturo ko po yan doon sa Sunday devotion. Marami pa po, gusto kong banggitin lahat ngayon, pero let us maintain, dito muna tayo, ha? Sabi niya, and this is the manner of the release. Every creditor shall release what he has lent to his neighbor. He shall not exact it of his neighbor, his brother, because the Lord's release has been proclaimed. So, ano pong ginagawa nila? The second 7, the Shemitah cycle. Every 7th cycle, whether that is 7 months or 7 years, review everything. Release what is not working. And enter your next season without the weight of debt obligation dragging you down. Release. Baka meron ka pa dyang hindi pinapatawad, 7 taon na. Release. Baka meron ka pang ka-business partner na 7 taon na hindi kayo magpanagpo. Lagi na lang kayong nagsisisihan, nagbubulyawan, nagdidimandahan. Release. Baka meron pong galit or tampo na nandiyan pa sa puso mo. Sabi ng Diyos, release, apply the Shemitah cycle. Gusto mo pa bang 7 taon na? Gusto mo pa maging 8 yon? Gusto pa maging 9?
Ba't ayaw mong i-release? Ba't ayaw mong pakawalan ng pagpapatawad? Yumayaman ka ba dyan? Ba't ayaw mong pakawalan yung business deal na yan na hindi naman nagwo-work? Nagdudulot lang sa'yo ng stress. Nagdudulot lang sa'yo ng tension. Nagkakasakit ka pa. Shemitah cycle, release. Okay? Now the third 7 is the tithes. In Hebrew, it is called ma'aser, which literally means a tenth. Now, mga kapatid, I have a confession to make. Hindi ko po dinideny na at one point nagturo po ako dito na hindi tayo dapat nagtatites, kundi dapat tayo ay nag-give. Tama? Natatandaan niyo po yun? Yes. And in the course of my study of the Torah, I got it wrong. Bakit to? Kasi binasa ko po ang buong New Testament, and I challenge you, basahin niyo ang buong New Testament. Wala ho kayong makikita doon na ipinag-utos ang pagbibigay ng tithes. Kaya marami pong simbahan na yun ang posisyon, hindi dapat nagtatites. Kasi ang sinabi sa New Testament, give. Hindi tithes. And so, ang paniwala ko po nun, because it's not commanded in the New Testament, therefore, tithing is no longer applicable in the New Testament. Pero alam niyo po, ang teacher ko kasi dito, mga rabbi, mga Messianic Jew. And I learned from them na kaya pala wala na sa New Testament ang utos na mag-tithes. Dahil para po sa mga Hudyo, tandaan niyo po ang Biblia isinulat ng mga Hudyo, isinulat para sa mga Hudyo. Isinulat sa lengguwahe nila, isinulat sa kultura nila, isinulat sa panahon nila. At ang Savior nila, ang Messiah nila ay isang Hudyo. At nang ang Diyos ay kinreate ang mundo, ang ginamit na lengguwahe ng Diyos ay Hebrew. So ito po ang paliwanag ng mga Hudyo. Ang dahilan kung bakit wala sa New Testament ang utos na mag-tithes, sapagkat para sa kanilang mga Hudyo, ang tithing is non-negotiable and it is automatic. Kaya hindi na kailangan i-elaborate sa New Testament. Dahil ang New Testament is a commentary of the Old Testament. At ang sabi po ng mga Hudyo, hindi na kailangan sabihin yun dahil it is automatic to all the Jews to give tithes, to give their 10%. Saan ito nag-uuga? Tingnan natin ang Genesis 28:22. Sabi diyan, and this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I will give a full, ano po? Maaser, no? I will give a full tenth to you. That's tithes. Sino ito? Ito po si Jacob. Si Jacob, nung siya ay tumatakbo para iligtas ang buhay niya. Kasi hinahabol po siya ng kanyang kapatid. Dahil papatayin siya. Dahil niloko niya eh. Napunta ngayon siya doon po sa isang lugar sa Bethel. At isang gabi, natulog siya doon, kumuha siya ng bato, ginawa niyang unan, at habang natutulog siya, siya'y nanaginip na merong hagdan. At nagpakita ang Diyos sa kanya. At sinabi ng Diyos na ibe-bless siya. Nung si Jacob po ay nag-commit at sabi niya, all that you give me, I will give a full tenth to you, mga kapatid. Si Jacob po running for his life. Si Jacob walang tahanan. Si Jacob walang unan. Si Jacob walang kwarto. Si Jacob walang bayad. Si Jacob walang kabuhayan. Si Jacob wala lahat. Sa madalit salita, nasa kondisyon siya na siya ay walang-wala.
Kahit saan mong tingnan aspeto, walang kamag-anak doon, walang kapatid doon, walang tatay at nanay doon, walang tahanan, ang kanyang nasa himpapawid ay ang kanyang nasa ulunan ay ang himpapawid. Wala man lang siya kahit kumot, walang unan, wala lahat. Pero sabi niya, Lord, lahat ng ibibigay mo sa akin, ipagkakaloob ko ang 10%. Which means, pag ako binless mo, Lord, unang gagawin ko, ihiwalay ang 10%. Ano po ang practice natin? Ito yung sinasabi ko, baka may mali tayong ginagawa na hindi natin alam. Dahil ang tingin natin yun ang tama kasi yun ang logical. Ano po yun? Pag dumating ang payday, sumweldo tayo, ito para sa kuryente, ito para sa tubig, ito para sa amortization, ito para sa pagkain, sa grocery, ito para sa matrikula, ito para sa pamasahe, ito para sa gamot, ito para sa pagkain ng aso, ito para sa katulong. And then pagkatapos po nating madidak, wala na ako ibibigay, Lord, sorry attend na lang ako sa Sunday kasi gusto kong mag-bless. Oh no, your God will not bless you in that. Because that is not the way the money flows. That's not the principle of heaven. That is the principle of the world. Unahin mo lahat. Kasi maiipit ka, mapuputulan ka ng kuryente. Kahiya-hiya ka sa kapitbahay mo. Lahat sila maliwanag, ikaw lang ang madilim. Nakakahiya naman, makikigib ka sa kapitbahay mo. Kasi naputulan ka. Tama po ba? Ito ba ginagawa natin? Hindi, ako lang. Pero ang utos ng Diyos, the moment na nakuha mo ang blessing, ang una mong iseset aside, ito ay para sa Diyos. And then, ito, pambayad sa kuryente, sa tubig, sa bahay, sa internet, sa sasakyan, sa katulong, sa aso, na, Lord, wala na akong pambayad sa kuryente. Bahala ka na, Lord. Now, do that. I challenge you. Kaya ang sabi ng Diyos, test me in this. Alam niyo po ba, sa Malakay chapter 3 verse 10, of all the scriptures in the Bible, ipinagbawal po na subukin ng Diyos. Pero sa Malakay 3:10, doon lang pinahintulutan ng Diyos na siya ay subukin. May pahintulot po ang Diyos doon, na siya ay subukin na pag ibinigay mo ang ikapu mo, ibe-bless kita. Subukin mo ko dyan. Kaya hindi ka magkakasala kung susubukin mo ang Diyos doon. Sige Lord, sinabi mo yan. Gagawin ko. Na mga kapatid, hindi po ito magic Hindi ito pamahiin or kaugalian. Ito po ay galing sa prinsipyo ng Torah, ng Biblia. So, yan si Jacob. Alam ko, over na ako, pero tapusin na po natin, pwede. Kasi yayaman naman kayo Pag hindi ko tinapos to, hindi kayo yayaman. So, bigyan nyo na ako, konti lang. Konti na lang kasi naman to. Kasi nasa third principle na tayo. Ang mga Hudyo ay may tinatawag silang sa kanilang tradisyon na sedaka. Na ang ibig po sabihin ng sedaka ay charity. Ang mga Hudyo po, talagang may inilalaan silang porsyento para sa charity. Now, ang pinagmulan po ng salitang sedaka, na ang ibig sabihin sa English ay charity, ay sedek. Ang salitang sedek po, ang ibig sabihin is justice / righteousness. So for the Jews and in the principle of Torah, mga kapatid, giving is not generosity. Kanina po, tinitingnan ko itong envelope natin. Yung isa, may treasure in heaven. Yan, may treasure in heaven. Ito po, ang nakasulat, may generous offering. Now, it seems right, it seems logically correct,
Kasi kapag nagbibigay ka, you are generous. But in the principle of the Torah, giving is not generosity. Giving is tzedek. Giving is righteous, meaning it is the right thing to do. So giving is, yun ang tamang gawin na dapat gawin. Kaya kapag nagbigay ka, hindi generosity yan. Yan po ay tamang dapat gawin. Kaya kapag nagbigay ka, ginagawa mo lang ang tama. At pag ginagawa mo ang tama, ano po expectin natin? Blessing from God. So it is the correct order of how money is supposed to flow. Konti na lang po. Kaya ito po ang pwede niyong gawin. Set aside and give 7% of everything you receive before doing anything else, and you open a channel of blessing that no recession, no economic crisis can close. Bakit po 7%? Kasi 777 principle. Now, yung 7% po, ito po, prinsipyo to ng mga Hudyo, ha? Yung 10% is for the Lord. That 7% na sineset aside nila is for charity. Tulong sa kapwa. Ibibigay sa kapwa. Now, huwag mo kayo mag-react agad. Baka mamaya galit na kayong lahat sa akin. Pakinggan niyo muna ako. So, pwede kayong magsimula. Ito po, kanina po, ito yung sinare ko dun sa devotion. Hindi, nasa dulo ng slides ko. Kaya kung mag-iintay kayo, makikita nyo. Kung uuwi na kayo, hindi nyo makikita. So, ano po yung pattern? Rest, release, and then give. So, this is not just financial strategy. This is the rhythm of creation itself. So, kapag ginagawa nyo po yan, you are aligning yourself to the rhythm of creation. You are aligning yourself to God. And when you align yourself to God, then blessing will just flow. Now, may dalawang klase ng tao po. Tingnan nyo kung sino kayo dito. What is mine is mine. What is yours is mine. What is yours is yours. Ang tawag po dyan sa mga tao niyan, average person. Pero pag ikaw yung what is mine is yours, and what is yours, you are a pious person. So, the 777 rule moves you from average to pious. Not through sacrifice, but through wisdom. Not through deprivation, but through a deeper understanding of how abundance actually works. So, I will close with this. Ayoko kayong umuwi nang wala kayong baong-baong tools na gagamitin. Bukas ng umaga, pag nagising kayo ng alas 3 ng madaling araw or hanggang 3 to 4 in the morning, kung di kayo magigising ng ganyan, maglagay kayo ng alarm clock. I-set nyo sa 2:45. Now, bakit po ako nagbibigay ng emphasis sa 3 o'clock? Because na-observe ko po sa Bible, basahin nyo. Nung si Jesus Christ ay aarestuhin, anong oras siya nanalangin? Between 3 to 4. Pwede naman ng alas 6. Pwede naman ng alas 1. Pwede naman ng alas 12. Bakit 3? Between 3 to 4. Alam niyo kung bakit? Because in the teachings of the Torah, dadaanan po natin yan. Between 3 to 4 in the morning, they all believe that that is when the time that heaven is fully open.
So, anong gagawin nyo mamayang madaling araw? Ha? Una po, basahin nyo yung Psalm 121. Out loud. Malakas, nadidinig nyo. Yan yan. Kumbaga po, paggising na paggising nyo, ang una nyong maririnig ay Psalm 121. Ano po yung Psalm 121? Basahin nyo na lang. I looked up to the hills where my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Yun po yun. Yung unang first two verses niya. So basahin niyo po yan. Ngayon kung natutulog po yung asawa mo at medyo tamad, ayaw gumising ng 2:45. No? I-whisper mo. Bulong mo sa sarili mo. Yun yung una mong maririnig. Pangalawa po, speak these words out loud or whisper. Sabihin mo ito, i-declare mo ito. Now, bakit mo i-declare? Kasi there is power in declaration. Remember, when God created the heavens and the earth, He just spoke the words. And then by speaking, you are declaring it. You are aligning yourself with the God of creation. At ito ang sasabihin mo, I remember that the power to build wealth comes from God. And I release this worry. I trust that my sustenance is being provided. Say it 3 times. Pastor, pamahiin ka ha? Hindi po. Bakit 3 times? Ba't hindi 4? Bakit 3 times? Sa Bible po kasi, pagka inulit ng 3 beses, ibig sabihin ito'y pinagtitibay mo. Ito ay sineselyuhan mo na ito ay totoo. Kaya tingnan nyo po, sa Book of Revelation, anong binanggit doon? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. 3 times. There's pattern there, mga kapatid. There is always something, there is always a spiritual counterpart in every physical part here on earth. So, and then, pray to God to lead you whom to help by giving money. Pagkatapos mong gawin yon, Lord, turo mo po sa akin kung sino ang tutulungan ko sa araw na ito. Now, hindi ko kailangan malaking pera. Example ko lang po sa inyo, hindi ito para iangat ko ang asawa ko. Hindi po. Bibigyan ko lang kayo ng example. Alam niyo po, yung misis ko, si Sister Lily ninyo, yan po ay magbibigay ng tinapay dun sa gwardiya. Yung street sweeper, yung pong anak nun, binibigyan ni Sister Lily ng pamasahe, papasok sa school. Bibigyan ng pera yung street sweeper. Hindi naman o ganun kalaking halaga. Pwede ka mag-abot ng 10 piso. Pwede ka mag-abot ng 20 pesos. Now, here is the principle, mga kapatid. Ito ang principle. Ang tubig, kapag kayang po ay hindi dumadaloy, bumabaho. Tama? Pero pag ang tubig ay dumadaloy, buhay na buhay yan at mabango. Diba? Ang ilog pag dumadaloy, maganda. Kaya yung pera nyo po, kapag hindi dumadaloy yan, babaho yan. Huwag yung tikom ang kamay ninyo. May nakita kayo nandoon, nagwawalis sa babakura, doon sa subdivision nyo. O kuya, ito 20 pesos, makabili ka man lang ng biskwit. Merong nagtitinda ng isda doon. Di ba? Hindi na ano ka, 150 isang kilo. Mahal naman, 100 na lang. Ba't hindi mo gawin mo? Kuya, gawin kong 200, yung 50 para sa anak mo. Eh tayo hanggat makakabarat eh. Hindi ba? Hanggat makakabarat. Kahit 5 na lang, makatawad lang. Huwag na ho. Huwag na. May nagtitinda ng saging doon. O kuya, naku, baka bukas hindi na uubra yan. Ngayon na lang, biling ko na lang yan. Think of someone sa church, sa community, sa pamilya,
Now, do it wisely. Hindi ko po sinasabing yung lasinggero doon may hawak na tandway o kuya, pambili ng pulutan. Be wise. Hayaan niyo pong, dahil sa harapan ng Diyos, yung pera niya yan ay sacred. Huwag niyong ibigay yan sa mga tamad, lasinggero, may bisyo. Bigay niyo sa totoong nangangailangan. At hindi kailangang malaki. Dahil hindi ang halaga ang tinitingnan doon. Ang tinitingnan doon ay ang prinsipyo ng Biblia ang ina-apply mo. Amen? Lastly, siyempre umaga di gabi may gagawin ka. Bago ka naman matulog, ito ang gawin mo. Basahin mo ang Psalm 7, isang beses, malakas. Basahin mo ang Psalm 77, malakas, isang beses. At basahin mo ang Psalm 91, 7 beses mong babasahin yung Psalm 91. At gagawin mo to sa loob ng 7 gabi. Huwag kang mag-i-skip. 7 gabing sunod-sunod. Okay? Because 7 is the number of completion. Again, mga kapatid, hindi po ito pamahiin, hindi magic, hindi tradisyon, but you are aligning yourself with God. Because that is where the blessings come. That is where the money flows. Remember, ang sabi niya, bibigyan ka niya ng kakayahan. Hindi ho kumita Anong sabi? Bibigyan ka niya ng kakayahan yumaman. Basahin niyo Bible niyo. Kaya yun po ang aking ngayon Usapang pera, yayaman ka. Tayong lahat. Sorry for the extension. Sorry for the extension po, but I guess it's worth the extension, hindi ba? Hindi na po tayo kakanta, magsasara na lang tayo.